Nang magsimula ang laban ay nagsimula na ring mag-cheer ang mga hybrid. Habang sa ibaba ay hindi magawang tamaan ni Crot si Anos kahit na anong gawin. Kaya gumamit ito ng water magic pero baliwala sa bida. At nang umatake na si Anos ay ginawa nitong punching bag ang katawan ng kawawang Crot hanggang sa mabasag ang espada nito. Kaya nanalo ang ating bida gamit lang ang espadang likha ng tatay nito. Subalit naiinis ang sensei nila sa pagkatalo ng kuya. Pagkatapos ay nakita nila sa lobby na nanalo din si Ray sa laban. Ngunit nalaman nilang sumapi pala si Ray sa Log North Association kapalit ng salapi. Kaya sinabi ni Ray na hindi na daw sila pwedeng maging magkaibigan, kaya nagkainitan ang dalawa sa lobby. Subalit nalaman ng bida na bina-blackmail pala si Ray gamit ang magic na sisira sa puso nito kung hindi susundin ang kalaban. Nagawa ulit manalo ng bida sa laban kaya papunta na siya sa finals. At dahil kailangan ng magpahinga ng bida ay kinuha muna ng nanay ang sword niya. Nagpunta sila Anos sa nanay ni Ray na si Sheila na isa palang half-demon half-spirit na tulad ni Misa, nang makitang nag-aagaw buhay na pala ito. Nagising naman si Sheila at sinabing nakipagkontrata daw si Ray sa Log North Association kapalit ng pagpapagamot niya. Kaya naisip ng bida na pagalingin si Sheila para makalaya si Ray sa kontrata. Pero nalaman ni Anos na hindi niya magagawang pagalingin ng lubusan si Sheila dahil sa wala daw siyang source sa half-spirit half-demon. Mabuti na lang ay nandoon si Misa na katulad nito. Kaya kahit na mapanganib ang gagawin ay sinubukan pa rin nila ang ritual. Samantala si Emilia naman na may lihim na galit sa bida ay sinusubukang kunin ang espada mula sa nanay ni Anos. Walang awa nitong ginawang shooting target ang mga estudyante pero hindi pa rin sila sumusuko, hanggang sa mapaslang niya ang mga estudyante. Ngunit bago pa matuluyan ni Emilia ang nanay ni Anos ay dumating na ang ating bida sa eksena. Nagamit ang Demon Eyes ay hindi nakakilos si Emilia, pagkatapos ay pinagaling ang nanay at ang mga kasama nito. Pagkatapos ay dinala ito ng bida sa arena, kung saan ay pinilit ng bida na kilalanin niya ang binabangga niya. Dahil dito ay pinaslang ni Anos ang sensei, pagkatapos ay muling binuhay bilang isang hybrid na kinamumuhian nito bilang parusa. Dumating naman si Ray sa ospital nang madatnan si Misa na ginagawa ang ritual. Subalit pinabayaan ng malamang binubuhay nito ang nanay niya. Pero mamaya ay pinigilan ito ni Ray bago pa tuluyang maubos ang life force ng dalaga. Kinabukasan ay araw na ng tournament. At sa wakas ay maghaharap na silang muli, excited na ang lahat ng mga tao sa magaganap na bakbakan na napapanood kahit sa labas ng arena. Subalit may twist dahil nagkaroon sila ng mga bracelet. At ang bracelet daw ng bida ay nakalink sa buhay ni Sheila, kung saan hinihigop nito ang magic power ng bida para madugtungan ang buhay ng babae. At ang bracelet naman daw ni Ray kapag nabasag ay siyang mag-a-activate ng self-destruct ng kontrata sa puso niya na ikakasawi nito. Sa kabila ng suot ni Anos na bracelet ay nagagawa pa rin niyang makipagsabayan kay Ray. At sinabi pa ni Ray na pinag-utusan daw siya ng royalists na patagilan ang laban para maubos ang magic power ni Anos, pero ayaw itong sundin ni Ray. Kaya naman hindi niya nasunod ang kontrata kaya tinusok nito ang puso niya. Nagsimula ang umaatikabong bakbakan ng dalawa, kung saan sa sobrang bilis ay hindi nila masyadong makita. Naging halos patas ang labanan ngunit di kalaunan ay napaluhod na si Ray dahil sa pinsala ng kontrata. At sa huling pagtutuos ay naputol ang kamay ng bida pero tuluyang napaslang si Ray. Pagkatapos ay napunta si Anos sa isang dimensional prison, kung saan nalaman niya na si Melhais pala ang may kagagawa ng lahat. Na nagnanais na paslangin ang ating bida lalo na ngayong nahigop na daw ng spirit ring ang kalahati sa magic power ni Anos. Dumating din ang iba pang demon elder na sila Gaius at Idol. Subalit mabilis lang na napaslang ang dalawang elder, dahil gumamit lang pala sila Anos at Ray ng illusion na siyang ipinakita nila sa arena. At pagsilip ni Melhais sa puso ni Ray ay nawala na rin ang kontrata, dahil winasak pala ito kanina ng bida sa labanan. At dahil na-corner na si Melhais ay minabuti nitong gawing hostage ang nanay ni Ray. Nais ng elder na sumapi si Ray sa royalists kapalit ng pagpapagaling ng nanay nito. Subalit hindi nito napaikot ang dalawa kaya pumasok si Ray sa loob ng dimensyon kung nasaan ang nanay. Tapos nagpalabas si Melhais ng mga itim na usok. At ito ang ginawa niyang pang-atake sa bida, pero lagi namang nasa salag ng shield. Sa kabila nito ay nagawang mapagalaw ni Anos ang kamay niya, kaya nagtago si Melhais sa isang dimensyon kung saan siya lang daw ang makakapasok. At mula doon ay inatake din ni Melhais sila Ray pero pinrotektahan ito ng bida gamit ang shield. Saka ginawan pa ito ni Anos ng espada na anti-demonic, na siyang ginamit ni Ray para mahiwa ang spell ni Melhais, pero hindi pa rin ito sapat. Nawawalan na ng pag-asa si Ray, pero nagsakripisyo ang nanay nito para maging isang malakas na espada.
At gamit ito ay nagawa ni Ray na mahiwa ang itim na usok na nagmumula kay Melhise. Tapos inatake pa niya ang pinagmumulan ng usok, na siyang tumagos din papunta sa dimensyon na pinagtataguan ni Melhise. Subalit dahil sa nangyari ay tuluyan nang naglaho si Sheila. At dahil napalabas na nila sa lungga si Melhise ay nagawa ng bida na makapunta sa likod nito, pero agad na naka-counter ang Elder. Subalit nagawa naman ni Anos na makawala mula dito, at kahit na anong pilit ni Melhise ay hindi na umuobra ang spell sa bida. Kaya pinalabas ni Anos ang mahiwagang espada, at sinubukan pang tumakas ni Melhise pero naputo ng bida ang mga paa niya. Naging desperado na si Melhise sa pagpapalabas ng mga Door of Dimensions, pero dahil nakapag-adapt na ang bida sa mga ito ay baliwala na lang. Saka sinaksak sa noo ang Elder. Dahil napag-alamang nakokontrol pala ng kung sino ang utak ni Melhise. Nakabalik na sila sa Earth na nakitang huminto ang oras. Nang tuluyan na siyang kilalanin ng Elder bilang master nito. Ikinwento nitong may umatake daw sa kanya nakaraang gabi, at simula noon ay nakontrol na daw ang mga kilos niya. Ginawa din ni Anos na gamutin ang mga puso nila Gaius at Idol, nang makita sa sulok ang isang kahina-hinalang lalaki, pero umalis din kagad. Pagbalik ng oras sa arena ay itinanghal ng bagong champion ang bida sa tournament. Tuluyan na ring pinagaling ni Anos si Ray na naiiyak dahil sa pagkasawi ng nanay niya. Kaya maging ang nanay nito ay niresurrect na din ng ating bida. At dahil sa pagkapanalo ay nakatanggap ang bida ng isang magic sword, at isang halik mula kay Sasha. Noong unang panahon ay nagpunta si Anos kay Hero Canon sa mundo ng mga tao, dahil gustong makipagkasundo ng bida para sa kapayapaan sa pagitan ng Demon World at Human World. Subalit umatake bigla si Jerga dahil pawang mga kasinungalingan lang daw ang sinasabi ng Demon King. Kaya gamit ang kapangyarihan nito ay pinilit niyang mawasak ang barrier ng bida, saka gumamit ng Rasengan. Pero sinikmuraan lang ito ni Anos sabay umalis. Sa kasalukuyan sa Demon Academy ay nagpakilala ang bago nilang sensei na si Mano Historia. Na sinasabing magkakaroon daw sila ng aktibidad sa Hero Academy na nasa mundo ng mga tao. Kaya nakipagkita ang bida kay Melhise, dahil kailangan daw nilang mahanap ang natitira pang 3 sa 7 Demon Elder Emperors. Pinaalalahanan din ni Melhise ang bida na baka isa na namang trap ang nasabing klase na gaganapin sa Hero Academy. Dinala naman ni Anos si Ray sa treasure room para bigyan ng espada, at nang makapili na ang kaibigan ay naisip ng bida na parang si Ray ay ang reincarnation ng dati niyang kalaban na si Hero Canon. Kinabukasan ay magsisimula na ang paglalakbay ng mga demon patungo sa mundo ng mga tao, na aabutin daw ng 10 araw sabi ng sensei. Pero sa loob lang ng 1 segundo gamit ang magic ay nakarating ang team nila Anos doon. At dahil marami pa silang oras ay naglibot-libot muna sila sa syudad. Papasok sana sila Anos sa Hero Academy nang dumating si Bianca na isang estudyante doon, at giit nitong bawal pa daw pumasok ang mga outsider. Kaya sinamahan sila ni Bianca para makapasok sila sa loob. At doon ay nalaman nila na minanipula din pala ni Avos del Havia ang nakasulat sa mga libro tungkol sa tunay na nangyari 2,000 years ago. At habang nag-uusap sila ay umapagbigla sila Ledriano at Laos. Na nagpakilalang mga reincarnation daw ni Hero Canon. Pero hindi sila pinaniwalaan ng bida. Kaya umatake sila subalit wala din palang kwenta. Kinabukasan ay nakarating na rin ang iba pang mga demon sa Hero Academy. Kaya nagsimula na rin ang klase. Gamit ang mga golem na nasa mesa ay ipinamalas ni Ledriano ang powers niya. At ang representative naman ng mga demon ay si Revest, subalit may humahad lang sa paggamit niya ng powers. Dahil ayon kay Anos ay ginamitan ito ng mga tao ng barrier pangontra sa demon magic. Tapos sa isang pitik ng bida ay naging isang nakakatakot na giant daga at giant halaman ang mga subject. Saka nagawa niya rin na mapalabas ang Holy Sword. Kaya naisip ng mga tao na si Anos ay ang reincarnation ng Demon King, subalit nagagalit ang ibang demon dahil isang hybrid lang daw si Anos at hindi pure demon blood. Kinagabihan ay nagpunta sila sa isang festival na nakita sila Ray at Misa na nagde-date. At dahil magaling si Ray pumana ay nanalo sila ng kwintas. Kinabukasan ay sa isang lawa na ganap ang klase, na may mga kastilyo at kuweba sa ilalim. At dito ay nagkainitan pa ang mga pure blood demon at mga hybrid demon kung sino ang sasali sa paligsahan. At napagpasyahan nilang si Revest na naman ang sasali, na nakagawa ng malaking kastilyo sa ilalim ng tubig. Subalit nag-report ang mga kasama kay Revest na hindi daw gumagana ang magic nila sa lugar. Kaya naman inubos nila Laos ang mga tauhan ni Revest. Dahil nakita nila Anos na may holy water pala sa tubig kaya nanghihina doon ang mga demon. Nang makitang papalapit na ang mga tao sa base ay umatake sila Revest. Subalit baliwala lang ito saka gumawa pa ng tatsulok na nanghihigop ng magic power ng mga demon.
Hanggang sa matunghayan nila sa screen kung paano talunin ng mga tao ang mga demon. Napansin din ni Mino Sensei na dinaraya sila ng mga tao. Kaya nakialam na si Anos para iligtas ang mga demon na natalo sa paligsahan. At hindi din mapagaling ng Sensei si Revest dahil nasugatan daw ito ng Holy Magic. Pero nagawa pa rin itong mapagaling ng bida. At bago magsimula ang round 2 ay nagpalabas ang bida ng napakalaking bolang apoy, na siyang nagpatuyo sa lawa kaya nawala na rin ang holy water. Nagsimula nang magprepara ang magkabilang team ng mga magic spell nila. Saka nagpakawala muli si Anos ng malaking bolang apoy sa mga tao. Subalit nagawa ng mga tao na makadepensa, at nagawa ring mahiwa ni Zeshia ang magic power ng bida. At dahil may barrier ay nag-teleport sila Anos at Misha sa loob. Saka naman nagsimulang gumawa si Misha ng Demon Castle para mabawasan ang kapangyarihan ng barrier. Pero natagpuan sila ng mga tao, na ayaw pahintulutang matapos ni Misha ang kastilyo. Kaya pinrotektahan ito ni Anos pero nakadina siya ng mga tao. Pero sa isang iglap ay nagawang mawasak ni Anos ang magic power nila. Natapos na ni Misha ang Demon Castle, kaya naman nagawa na nila Sasha at maging ni Ray ang makapasok sa loob ng barrier. Nagsimula ang laban nila Laos at Sasha, at makikita namang patas ang antas ng kasanayan ng dalawa. Subalit gumamit si Laos ng mga energy ball kaya hindi makakilos si Sasha. At nang tatapusin na ni Laos ang dalaga ay bigla namang nasaktan ang lalaki. Dahil nagamitan pala siya ng poison magic ni Sasha. At gamit pa ang Demon Eyes ay nagawa din ng dalaga na mawasak ang mga energy ball. Pagkatapos ay pinarusahan niya ang lalaki gamit ang Demon Eyes of Destruction. Naglabas ng dalawang espada ang kalaban ni Ray, ngunit sa isang iglap ay nagawang maputo ng demon ang kamay ng kalaban kahit nasa loob sila ng barrier nito. Na-regenerate ng barrier ang kamay ng kalaban, subalit ginamit naman ni Ray ang kapangyarihan ng sword ng kalaban para makuha ang isa pang sandata. At sa kawawang kalaban ginamit ang sarili nitong espada. Samantala si Ledriano naman ang kinaharap ng bida, subalit nandoon din pala si Zeshia na walang tigil na inatake si Anos. Subalit nabalibag ang babae, saka hinagi sa pader. Gamit ang kapangyarihan ng lahat ng mga tao ay mas pinapalakas nila ang spell na nilikha nila Ledriano at Zeshia. Kaya naman nagagawa na nilang mabasag ang shield ng bida. Subalit di kalaunan ay tagumpay pa rin nakadepensa si Anos mula sa kanila. At dahil daw ito sa mga supporter ng bida na inutusan niyang mag-cheer. Kaya napatansik ni Anos ang dalawa. At di kalaunan ay natalo niya ang dalawang tao. Mamaya ay may narinig silang isang boses na naguutos na paslangin ang mga demon. Tapos pinili naman ni Zeshia na mag-sacrifice para mapaslang ang Demon King kaya nagkaroon ng malaking pagsabog. Pero nanatili pa ring nakatayo ang bida. At nakakapagtaka namang meron ulit mga Zeshia ang lumalabas at nagpapasabog ng sarili. Gamit ang telepathy ay kinausap ni Bianca si Anos, dahil siya lang daw ang makakapigil kay Zeshia. Kaya pinapunta ni Anos si Misha sa kinaroroonan ni Bianca. Pero nandoon pala si Mr. Diego kaya inatake nito si Misha. At bago pa mapaslang ng kalaban si Misha ay dumating naman si Anos para iligtas siya sa kaginamitan ng healing magic. Pagkatapos ay tinapos ni Anos ang pangahas na guro tapos binuhay muli. At dahil galit na galit si Mr. Diego sa mga demon ay ginawa siyang mukhang demonyo ng bida. Na nagawang makontrol ang mga estudyante niya sa labas. Saka nagpalabas ng napakalakas na spell, pero pinigilan siya ng bida sa pamamagitan ng pagpapahinto sa oras. Pagkatapos ay kinuha ng bida ang puso ng halimaw sa kabinasag, na siyang ikinasawi nito. Di kalaunan ay nagpunta si Anos kay Eleanor Bianca na nasa loob ng isang kristal, na nagpakilalang isa daw siyang mahika. Napagtanto ng bida na kay Bianca nanggaling ang barrier sa labas at maging ang pag-regenerate sa mga tao. At dahil tinulungan siya ng bida na makawala sa kristal ay tinulungan niya din si Anos na matanggal sa mga estudyante ang spell na nagmula kay Mr. Diego. Nalaman ng bida na napakarami palang clone ni Zeshia sa loob dahil si Bianca pala ang gumagawa ng mga ito. Kaya kahit ilang beses itong mag-sacrifice ay nagkakaroon lang ulit ng panibagong Zeshia. Na kaya daw ginagawa ni Bianca ay dahil sa source ng magic niya na si Jerga na malaki ang galit sa mga demon. Napag-alaman pa ng bida na tinraidor pala ni Jerga si Hero Canon. Dahil matapos magsakripisyo ang Demon King ay naging mabait na si Hero Canon sa mga demon subalit kabaliktaran si Jerga. At dahil ayaw ng paglingkuran ni Bianca si Jerga ay hiniling nito na tapusin siya ng bida. Subalit dumating naman si Mr. Diego, dahil ayon kay Bianca na habang nabubuhay siya ay patuloy lang din na muling mabubuhay si Diego. Saka naman lumabas ang tatlo pa sa 7 Elder Demon Emperors. Pati na rin ang nagpapanggap na Demon King na kumuha ng Thunder God Sword. Sinubukan silang labanan ni Diego subalit masyadong malakas ang mga ito na nagpalabas lang ng black hole at hinigop ang mga tao.
Ngayon ay nakaharap na ng bida ang nagpapanggap na Demon King na si Avos del Havia, na nagawa ding mahiwa ang magic power mula kay Anos. Giit ni Avos na nais daw niyang pamahalaan ng mga demon ang buong mundo saka nag-teleport. Ipinamalita naman ni Diego sa mga tao ang pangyayari, dahil kailangan na daw nilang maghanda sa isang labanan. Samantala sa Demon World ay ipinamalita din ng Peking Demon Lord at mga elder na kailangan na daw nilang ubusin ang lahi ng mga tao. Kaya naman naghanda na para sa matinding laban ng mga sundalo ng magkabilang panig. Samantala ang grupo naman nila Anos ay nakahanda na sa kung ano man ang nais ipag-utos sa kanila ng master nila. Kinabukasan ay naghanda sila Anos para pigilan na maglaban ng magkabilang panig. Kaya naman magkasama sila Sasha at Misha na pinigilan ng mga sundalo ng Demon Realm. At ganun din sila Ray at Misa nagtutulungang mapatulog ang mga sundalo. Ang mga elder naman ay inutusan ni Anos na kaharapan ng 3 elder na kakampi ng Peking Demon King. Habang si Anos ang haharap sa fake Demon King na si Avos del Havia. Nagpalabas ng apoy ang bida na siyang ikinatakot ng mga sundalo. Pero hindi nila pinaniwalaan si Anos na siya ang tunay na Demon King kaya ipinamalas ng bida ang kapangyarihan. Nang makita nilang papalapit ang mga kalabang elder ay pinaubayan na ito ng bida kila Melhais, saka nag-teleport sa kastilyo ni Avos. Ayon naman kay Misa ay nawawala daw si Ray. Samantala matagumpay na natalo nila Melhais ang 3 elder. At napansin naman ng bida na wala daw sa palasyo si Avos. Pero nasundan pa rin siya ng bida dahil nagpunta pala si Avos sa human world. Inilabas ni Avos ang espada, at walang takot naman siyang hinarap ng bida gamit lang ang kamay. Subalit dahil sa nangyari ay napagtanto ng bida na si Ray ang nagpapanggap na Demon King, na siyang tunay na reincarnation ni Hero Canon. Nalaman ni Anos na nais pala ni Hero Canon na magpakamatay bilang isang Peking Demon King, upang mawala na ang sumpa ng pagkapuot ng mga tao sa mga demon na kagagawa ni Jerga. Pero ang planong ito ni Hero Canon na magpapas lang sa mga tao ay hindi nagustuhan ni Anos. Kaya naglaban ang dalawa, at agad namang nabasag ni Anos ang isa sa 7 life source ni Hero Canon. At sa sundot sa tagiliran ay nagawang mabasag ang pangalawa, nagpalabas ng itim na tubig ang bida, at hinigop nito pailalim si Hero Canon na siyang ikinasira sa 4 life source. At gamit ang napakaraming bolang apoy ay nagawang mabasag ang pang-4 pati na rin ang pang-5 life source. At ang ika-6 ay dinukot mismo ng bida, kaya may iisa na lang siyang natitirang life source, at di kalaunan ay mapapaslang na siya ng bida kaya hindi nito magagawa ang planong magpatalo sa mga tao. Subalit porsigido si Hero Canon kaya nagpalabas ng 2 espada. At dahil dito'y nagawa niyang makipagsabayan sa bida. Subalit lumikha ang bida ng napakalaking energy ball, na siyang matapang na kinaharap ni Hero Canon. Natagumpay niyang nabutas hanggang sa makarating sa bida, nang magulat mismo si Hero Canon dahil nag-sacrifice na naman si Anos alang-alang sa kanya, saka isinuot ang maskara. Nang sa ganun ay makita ng mga tao na napaslang na ang Demon King kaya wala na silang dapat ikabahala. Pero labis itong ikinalungkot ni Hero Canon. Subalit sa kabila ng mga nangyari ay hindi sila pinaniwalaan ni Diego. Sinubukan siyang pigilan ni Bianca, pero mas lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sumapi si Jerga kay Diego. Saka nagpakita si Jerga na sinasabing nalulungkot daw siya dahil nag-reincarnate na isang demon si Hero Canon. Sinubukan siyang tapusin ni Hero Canon pero walang epekto. Kaya naman nag-fusion sila Sasha at Misha na naging malakas na mandirigman na kayang tumapat kay Jerga. Subalit inutusan ni Jerga na mag-self-destruct ang mga Zeshia clones, pero pinigilan ito ng powers nila Sasha. Saka tumulong din sila Ray at Misa na pigilan ang mga clones gamit ang magic ng tubig. Subalit dahil napakarami ng mga Zeshia clones ay nahihirapan na sila Sasha. Kaya sabay-sabay na nag-self-destruct ang mga ito sa kalangitan at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Subalit sa pag-aakalang natapos na ang lahat, ay saka naman nagbalik ang ating bida na pinigilan ng pagsabog. Dahil dito ay kinolekta ni Jerga ang lahat ng magic power ng mga tao. Kaya nakapag-transform ito na parang Gundam. Pero maging si Hero Canon ay inatake si Jerga. Gumamit ng laser si Jerga na tinamaan si Hero Canon. Habang ang bida naman ay kinadina ang kalaban sa kasinunog, pero nakagamit pa rin ng laser at napasabog ang bida. Dahil dito inutusan ni Anos na mag-cheer sa kanya ang fan union. Kaya nagkaroon siya ng napakalakas na magic power. Nagpalabas ng napakaraming espada sa langit si Jerga na pinaulan sa kalupaan, kaya pinrotektahan ni Bianca ang mga sundalo ng mga demon at mga tao. Nakalikha din ang fan union ng isang kastilyo kung saan dito nagtago ang mga sundalo mapa demon man o mapa tao, na siyang pinrotektahan ni Melhais mula sa mga espada. Saka hindi na rin makagalaw si Jerga dahil sa matinding magic power ni Anos. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Hero Canon na mahiwa ang mga paa nito.
Pagkatapos ay nagsanib puwersa ang magkaibigan na kinaharap ang malaking shield ni Jerga. Natagumpay nilang nabasag hanggang sa matusok sa noo ang kalaban at nagkaroon ng malaking pagsabog. Pagkatapos ay lumapit ang magkapatid dahil namimiss na nila ang bida. Samantalang si Hero Cannon ay bumalik na rin kay Misa. Tapos ginawa din ni Anos na sarili niyang magic si Bianca para hindi na ito maabuso. Dito na nagtatapos ang napakagandang kwento mga Lodi. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.